Isinusulong ngayon sa Kamara ang pagbuo ng Digital Council of the Philippines na uobliga sa social media platforms na isawata ang fake news upang huwag nang kumalat pa. Sa ika-4 na pagdinig kasi ng Kamara ukol sa fake news, lumalabas na organisado at pinagkakakitaan na ang ganitong disinformation campaigns. Sorry to say this Pati nga yung utot ho binibintang sa akin. Nag-viral ho yun Idinaan na lang sa biro ng veteran journalist na si Kabayan Noli De Castro ang pagsasalarawan kung paano laging ginagamit ang kanyang mukha at pangalan sa fake news at disinformation, partikular na tuwing may eleksyon. Sa pagharap ni De Castro sa House Tri-Committee hearing ukol sa fake news, sinabi niyang swerte pa siya kung tutuusin dahil may plataporma siya sa telebisyon para itaguyod ang katotohanan. Isinisisi ni De Castro ang paglaganap ng disinformation sa bansa sa mga vloggers at social media platforms. Naniniwala po ako doon. At naniniwala din akong negosyo ito Pati na po sa mga vlogger, kaya o sila naingganyong mag-vlog ay dahilan sa kumikita rin sila. Aminin natin, huwag na tayo maging hipokrito dito. Pati ang Meta, alam naman nila yon. Negosyo nila yun Si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, sinisisi rin ng ilang social media influencers na sa kanilang pagsisiyasat ay pasimuno ng organisadong disinformation campaign, partikular na sa isyu ng West Philippine Sea. Sila ang pinakaunang mga tao na nagpakalat ng maling impormasyon na to. Ayon kay Tariela, mula sa influencers, ipapakalat ng dummy accounts ang maling impormasyon na siya namang nire-repost ng netizens, bagay na ikinababahala na ng ilang kongresista. Would you agree with me when I say that maaaring isang strategiya to na ginagamit ng isang banyaga laban sa Pilipinas para magkaroon ng confusion sa ating mga mamamayan? Most likely, this is a state-sponsored misinformation tactic. Walang pinagkaiba sa mga makapili. Kaya yung mga vloggers natin dito na mga makapili, palagay ko merong kalalagyan din yan. Siguro, NBI. Meron din, So it means that you could be able to really identify those makapili today. Sa panig naman ng social media giant na Meta, sinabi nitong doble kayod ang plataporma sa pagbubura ng Facebook accounts na nasa likod ng scam centers. Pero aminado rin itong mas mahirap at mabusisi ang pag-regulate sa misinformation. There are topics that are much more difficult, right? And much more highly nuanced and very contextual. And misinformation tends to be, not always, but tends to be more in that. Sa ngayon, isa sa mga isinusulong na solusyon ay ang pagbuo ng Digital Council of the Philippines na mangunguna sa fact-checking at mag-oobliga sa social media platforms na sugpuin ang mga maling impormasyong kumakalat sa internet.